Yo, good morning everyone. Jason here again. Dito ako sa aking part-time job. So, break time ko lang. Saglit. Break time, then vlog ng konti. Anyway, gusto ko lang i-share sa inyo guys na yung tatlong klase ng broiler production dito sa Canada. So, dito sa Canada, meron silang tatlong klase ng broiler production. Ito yung conventional broiler production, RWA broiler production, and then organic broiler production. So ano-ano nga ba pagkakaiba ng tatlong yon? Anyway, meron silang pagkakaiba basically. Anyway, ano nga ba yung conventional broiler production? So yung conventional broiler production, ito yung standard method of raising chickens for meat, characterized by indoor housing with controlled environments and high stocking densities. So this system focuses on maximizing efficiency and yield, with chickens typically reaching market weight within 6 to 8 weeks. So napakabilis. So ano yung advantage yung mga advantage ng conventional? So yun nga, pwede ka mag-stock ng maraming, pwede ka mag-growth in high density, so maramihan. And then, yeah, nasa controlled environment siya sa isang barn without restrictions. So, and then, yung yield, maganda yung yield mo. So, pwede kang, so yun yung kagandahan doon, yung gusto nila, nakakapag-ship sila ng broiler within 6 to 8 weeks. So, less than doon sa ibang types ng broiler production. So yun yung so mabilis ang lumaki. Yun yung mga advantage na. And then ano naman yung mga yun yung mga advantage ng conventional. So walang restriction, pwedeng kung magkaroon ng problema, magkasakit yung mga manok, pwedeng i-treat ng antibiotics, and then pwede rin gumamit ng mga synthetic growth promotants para bumilis yung paglaki ng mga inyong broiler, lagang broiler. So ano naman yung disadvantage nitong conventional? Yeah, of course, may mga disadvantage to, especially yung pag hindi regulated yung paggamit ng antibiotics. So isa yun sa iniiwasan yung karoon ng antibiotic resistant o resistance yung mga consumers. So minsan nagkakaroon ng abuse sa paggagamit ng antibiotics. Dito sa Canada, very nila pagdating sa yung regulation nila sa paggamit ng antibiotic. Iniiwasan na nila, or kailangan talagang prescribe siya ng veterinarian. Hindi pwede yung bibili mo lang sa poultry supply, bibili ka ng antibiotic without any prescription ng veterinarian. Katulad dyan sa atin sa Pilipinas, punta ka ng poultry supply, pwede mong mabili over the counter yung amoxicillin, yung mga antibiotics natin dyan sa Pilipinas, which is napaka risky nung ganon. Yun. So pangalawang disadvantage na is yung health concerns. So yeah, yung health concern sa mga manok kapag masyadong overcrowding sa loob ng barn. So pwede silang magkasakit agad, pwedeng mapilayan, and then maraming stress factor sa loob, o stressor sa loob. So pag na-stress yung mga manok, kakasakit na agad. Yun yung disadvantage na. And then pangalawa, meron din siyang environmental impact. Ano ibig sabihin nun? Conventional broiler production can have environmental consequences including greenhouse gas emissions, water pollution, and land use for feed production. Yun yung disadvantage niya. Isa sa disadvantage niya, meron siyang environmental impact. So kasi sobrang dense sa loob, nagre-release siya ng greenhouse gas emissions. So yun yung conventional broiler production, yung advantage and disadvantage niya.
So pangalawa naman, ang susunod na types ng broiler production dito sa Canada is yung tinatawag na RWA, or yung raised without antibiotics. So ano nga ba itong RWA na to? RWA, broiler production na to. So it refers to the raising of broiler chickens without the use of any antibiotics for growth promotion or disease prevention. So hindi ka gagamit ng antibiotic for growth promotion, and then hindi ka rin pwede mag-treat or prevent, hindi rin pwede mag-prevent or mag-treat ng using antibiotics. Kung magkasakit yung manok mo, hindi mo siya pwedeng i-treat. So yeah, so RWA means no antibiotics. So hanggang sa may shift siya, hindi ka pwedeng kahit magkasakit. Yun. So ito yung mga advantage niya. So no antibiotics, and then may consumer, yung demand ng consumer is very high kasi nga kapag na overuse yung gamit ng antibiotic, magkaroon tayo ng antibiotic resistance. So dun sa antibiotic, so mas maganda kung walang antibiotic yung kakain natin. So very attractive siya sa consumer kasi yun nga, pag nagkaroon tao ng antibiotic resistant, pwede tayong hindi tablan, o kung magkasakit tayo and then mag-take tayo ng antibiotic, kumbaga yung bacteria is maging resistant doon sa antibiotic na yun, kung ano man yung antibiotic na nagkaroon ng resistance, di ba? So yun yun. So and then anong ano yung mga challenges na tawag dito? May mga challenges na kino-consider dito sa raised without antibiotics production. So number one is disease prevention. So since hindi ka gagamit ng antibiotics sa mga manok mo pag nagkasakit, so kailangan strict yung biosecurity mo. So kailangan malinis, meron kayong extra boots sa loob ng barn, meron kayong foot dip, so kailangan i-disinfect yung mga boots nyo, yung mga damit na sinusuot sa loob ng barn pag mag-chores. Yun yung mga kailangan tawag dito, kailangan i-consider dito sa RWA production. So isa pang problema sa RWA is yung coccidiosis and necrotic enteritis. So alam naman natin yung necrotic enteritis, pag nagkaroon, so pwede naman i-treat ng antibiotics yun. But dito sa RWA, ang ginagawa dito sa Canada is nagba-vaccinate sila para sa coccidiosis and para sa necrotic enteritis. Ayun. So yun lang yung kailangan doon para ma-prevent hindi yung disease, more on vaccinations sa RWA. So yun. And then isa pang kailangan i-consider mo yung nutritional management. So sa feeds ito, so yung nutritional management sa feeds, kailangan balance yung ration. So malinis, balansyado siya para mabilis lumaki yung mga broiler, alaga nating manok. And then environmental control, environmental factor. So kailangan maganda yung environment ng barn. So hindi mainit, hindi mataas ang humidity, balance na masyado, maraming fresh air sa loob, nagsisirculate yung fresh air sa loob ng barn. So yun yung kailangan sa RWA o dun sa raised without antibiotics. And then isa rin sa kailangan i-consider is yung genetics o yung breed nung manok. Kailangan tinatawag na strong genetic resistant to disease. So pipili tayo ng mga broiler na
o yung breed, o select natin yung genetics niya or yung breed ng broiler na may resistance siya dun sa mga sa mga sakit, hindi agad nagkakasakit, sa madaling salita. Yun, yung malakas ang resistensya nila. Kasi nga, hindi ka pwedeng mag-treat. Kasi raised without antibiotics yun. And yun. And then, yeah, so yun yung RWA. Yung disadvantage niya and then advantage nung RWA. So, yeah, very challenging din sa RWA kasi nga, hindi ka pwede mag-treat antibiotics on whatever. So kung may viral disease, vaccination para for prevention, yun yung ginagawa namin dito sa RWA. And then very strict, especially ako, nag-manage ako ng barn, ng farm, very strict ako sa bahay security. So gusto ko malinis yung loob ng barn, malinis yung boots, nagdi-disinfect, pine-pressure wash yung loob ng barn. Yeah, and then pangatlong type ng broiler production dito sa Canada is yung organic broiler production. Yeah. So, ano naman itong organic broiler production? Tinatawag. So, organic broiler production focuses on raising chickens for meat in a way that adheres to strict organic standards. This includes using certified organic feeds, provide access to the outdoors, and ensuring humane treatment and living conditions. Key aspects involve feed, housing, health, and welfare, all while adhering to organic regulations. Yun. So itong organic broiler production dito sa Canada, merong silang organic regulating body, organic broiler regulating body. So there is an organic board here sa Canada. So sila yung nagre-regulate, sila yung nag-a-approve kung ano yung pwedeng, kung may gusto kayong gamitin ng mga like for example kailangan sila yung nagre-regulate, sila yung certified, tinatawag na certified organic board. Yeah, sila yung nagse-certify. Anyway, ano ba yung there are some key aspects of organic broiler production. So ano yung mga key aspects? So unang-una yung feeds. So ito yung kailangan consider, no? Isang key aspect ng organic broiler production is that yung feeds. So organic broiler must be fed a diet that is certified organic and free from animal byproducts and antibiotics. Any supplements like vitamins need approval from a certification body. So dito sa Canada, katulad nun, kailangan certified yung feeds, certified organic feeds. So paano masabing certified organic feeds yan? Unang-una, yung sa paggawa ng feeds, may mga feed ingredients, di ba? So kailangan yung source ng mga feed ingredients mo, like corn, dito maraming corn, kailangan yung corn na yon is organic din. Ibig sabihin, hindi siya ginamitan ng synthetic fertilizer, hindi siya ginamitan ng mga pesticides o anumang insecticides para doon. So organic talaga siya, even yung lupa. So ang kailangan lang gamitin yung soil, doon sa soil is organic fertilizer para doon sa mga, so sa madaling salita, kailangan yung mga feed ingredients ay organic din talaga. So magsisimula yun doon. So dapat yung lupa na pagtataniman, hindi na sprayan ng mga pesticides, walang pesticide, free from any pesticides or herbicides or whatever, insecticide. So yun. So kailangan certified organic feeds ang gagamitin, walang animal byproducts. Yun yung sabi doon. And then kung gagamit ka naman ng vitamins para sa feeds mo, kailangan certified siya. Okay? So kailangan niya ng approval ng organic board. Ganun ang ginagawa dito sa Canada. Gusto kong gumamit ito, papa-approvean mo yan. Titingnan nila kung pwede mong gamitin. Ganun kahigpit kapag organic broiler production. So pangalawa is housing. So yung sa housing, sa organic, may standard housing na tinatawag.
Yeah. So organic standards require free range system for broilers, meaning they must have access to outdoors. So yun. So sa housing, kailangan katulad dito, meron siyang pasture door dito. Itong farm na to. Meron siyang pasture door, and then meron siyang window para yung sunlight makapasok sa loob. Parang nasa natural habitat lang din yung mga broilers. Ganun yung ano. And then yung population o yung stocking density o yung population ng broiler sa loob ng barn, less siya. Kasi meron siyang requirements per bird. So, for example, one bird is equal, ang requirements niya is 1 foot by 1 foot. Yung laki, yung requirements, space requirements. So, yun. And then, yeah. So, yung lighting program ng barn, dapat meron silang 8 hours dark. So, parang tao din, 8 hours madilim para makapahinga, makatulog yung mga broiler, less stress sila. So, kailangan kasi yung welfare kasi yung doon, kinoconsider. Yun. So, health and welfare naman, organic production emphasizes the importance of natural light, access to pasture, and opportunities for natural behaviors. The aim is to promote the bird overall health and welfare through humane treatment and adherence to organic principles. So, yun yung sinasabi ko kanina. Yun sa health and welfare. Yeah, kailangan i-adjust mo yung lighting mo. Kailangan 16 hours ng lights, 8 hours of darkness para makatulog yung mga manok, yung broiler. Since makapagpahinga sila ng 8 hours, maliless yung stress nila. Para silang human beings, parang gano'n. So, yun yung kailangan mga aspects na kinukonsider sa pag nasa organic broiler production kayo. So para lang silang nasa natural environment nila. Yeah. Pag-araw, nasa pasture doon sila, yung open. So, may access, malinis ang tubig, yung feeds, yun. So, and then, yung regulations naman, organic poultry production is governed by specific standards that vary by region. For example, in Canada, dito sa Canada, merong iba't ibang organic board na tinatawag. Sila yung nagre-regulate, may mga specific standards sila kada province para sa organic broiler production. So ano yung mga challenges naman dito sa sa broiler production dito sa organic broiler production? So maraming challenges, kaya nga sabi ko very challenging. So hindi ka pwede mag-treat ng antibiotic, mga parasites pwede, pero nagba-vaccinate din sila dito sa Canada sa organic broiler production. Vaccination yung ginagamit sa mga sakit, so iba't ibang klaseng vaccines. So ano nga ba yung benefits ng organic broiler production? Number 1 is animal welfare. So yun yung benefits niya. So organic production prioritizes the well-being of the birds, promoting natural behaviors and reducing stress. So yun, animal welfare. And then environmental sustainability. Organic practices often emphasize reduce reliance on synthetic inputs and promote biodiversity. So pangatlo is consumer demand. So, malaki yung demand ng consumer sa organic broiler production. Kasi organic siya. Free from any antibiotics, everything. So, yun yung organic broiler production. Talagang very challenging siya. So, kailangan ingatan masyado. So, itong farm na to, minanage ko to dati. This is an organic farm. So, very challenging. So, anyway, so yun yung tatlong klase ng broiler production dito sa Canada. So guys, sana
magustuhan yung na-share ko sa inyo ngayong araw, and then paki-subscribe na lang po sa aking YouTube channel, and you can comment below, so I'm free for any suggestion and comments. So yun lang, and salamat, bye.